Ini nga mag-asawa. At tuloy-tuloy pa rin ang ating balitaan dito sa Radyo Avantis GTV ng mga mahalagang balita na ating dapat pag-usapan ngayon. At ang isang nakakalungkot na usapin ngayon sa ating bansa ay itong naganap na lindol sa Jensan sa Sarangani Province doon sa bandang Mindanao na kung saan maraming mga lugar ang tinamaan at maraming naging pinsala itong magnitude 7.8 na lindol na tumama kahapon. At dahil dyan, maraming nasirang mga gusali, mga bahay, mga tahanan, at ang mga tao ay nagkalampagan kung saan sila kung saan makakatira at saan muling magsisimula sa kanilang buhay. Napakalaki po na naging danyos nitong magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani Province, doon sa General Santos, sa bandang Mindanao, no? Sa bandang Mindanao na area, maraming lugar na mga tinamaan ito. At dahil sa lakas nga ng lindol na yan, sa ibang bansa, sa Indonesia, sa Malaysia, ay naramdaman din ang pagyanig ng lindol na yan. Pero sa likod ng lahat ng ito ay pinag-utos ni Presidente Bongbong Marcos ang government response doon sa mga lugar na tinamaan itong malakas na lindol. At yun nga ngayon ay tuloy-tuloy na ang ginaganap na response ng gobyerno papunta doon sa mga tinamaan na lugar. Nandun na ngayon, DSWD, Department of Health, PNP, Army, Coast Guard, lahat na ng mga maaaring tumulong dyan sa mga lugar na tinamaan dahil kailangan nila ng tulong ngayon. At kasama doon sa mga gumuho na building ay ang mga kasamahan namin sa trabaho, yung Love Radio ng Manila Broadcasting Company, nandyan sa roof deck ng building ng Jollibee. At magkasama silang gumuho, yung Love Radio at ang Jollibee dyan sa building na yan, gumuho. Pati yung isang kakainan din na McDonald, pati yung Save More. Sa Tacloban, meron yan na Save More. Pero yung doon sa Sarangani Province na Save More, ayun, gumuho na dahil sa lakas ng lindol na yan. At ayon sa mga ulat na nakalap natin ngayon sa Research Center, sa New Center, sa taong ito, 2026, ito yung pinakamalakas so far, mula January hanggang kahapon, ito yung pinakamalakas na lindol na tumama sa mundo. At dito pa sa Pilipinas talaga, na tapat dyan sa province ng Sarangani. At tayo naman ay nakikiramay dyan sa ating mga kapatid na mga Pilipino dyan sa Sarangani at sa Mindanao na tinamaan ng lindol na yan. At sa lahat po ng ating mga may kaya dyan, may magpadala ng tulong, may capacity na makapagpadala ng mga tulong, ay talagang nangangailangan po ngayon ng tulong ating mga kapatid dyan sa Sarangani Province, sa Mindanao area, lahat ng mga lugar na tinamaan, kailangan nila ng tulong. Karamihan ngayon ay nasa ospital, nasa mga evacuation center, naghihintay ng pagkain, sira ang mga gamit, sira ang tahanan, pati mga trabaho apektado, lahat na yan. Dikit-dikit na yan na mga problema dahil sa nangyari nga. Kaya nakakabuti ngayon siguro na wala na munang narinig nga ngayong araw, at least wala na munang narinig na alingas-ngas dyan sa politika sa Senado na ngayon ay may dalawang faction na. Mamaya pag-usapan natin dyan sa Senado kasi mayroong mga sensitibong bagay na dapat na natin pag-usapan mamaya. Kaya dito sa ating portion na ito, yung tungkol sa kalamidad na nangyari dyan sa Sarangani Province ay as of latest, ayon sa report ng NDRRMC, ay umakyat na sa bilang na 35 yung mga nasawi dyan sa paglindol na yan, habang tumataas pa ang bilang ng mga injuries, yung mga injured. At tuloy-tuloy na ginagawa ngayon ang
search and rescue operation sa ilalim ng mga building na tinamaan at gumuho dyan sa lindol na yan. Pero yung isa, ang kailangan natin gawin ngayon, ang magdasal sa ating mga kababayan dyan sa Sarangani at magpadala ng tulong ang may mga kaya habang ang gobyerno ay tuloy-tuloy naman ang ginagawa nilang pag-response base doon sa utos ng Pangulo na full government response. At dahil nga dyan sa nangyari sa Sarangani ay pinag-utos kaagad ni Presidente Bongbong Marcos ang agarang pagpapadala ng full government response para sa ating mga kababayan na tinamaan dyan. Tutok lang po kayo dito sa ating Radyo Abantes GTV at marami pa tayong mga ibabalita sa inyo. At maraming salamat sa laging pagtutok dito sa Radyo Abantes GTV para sa mga pinakabagong balita na ating ihatid sa inyo mula sa News Center ng Radyo Abantes GTV.